Magandang gabi, Ginoo. Magandang gabi, mga padre. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra. Magandang gabi, Padre Sibayla. Kinalulugod ko kayong magkilala, Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Kahit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan. Kung gayon, ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra. Maligayang pagdating sa inyong sariling bayan. Para sa inyo po ito, buwan na ito, Padre Damso. Hindi, para sa iyo to, Padre Sabayla. Kung kayo ang dating kakilala sa bahay na ito, profesor ng bahay, kaya ang dapat ang upuan ito ay para sa iyo. Ngunit ikaw ang kara sa buhok na ito. Kung ano ang inutos nyo, aking gagawin. Opo ka, Padre Sabayla. Kapitan Diago, hindi po ba kayo makikisalo sa amin? Hindi na. Ipasok mo ang tinula dahil sa siguradong matagal mo na ito hindi natitikman. Ito lamang, isang liig, pakpak at sayote. Ganon katagal nung mukaalam ka sa bayan na ito? Higit 7 taon din. Sa 2 taon na wala na akong balitang natanggap mula sa aking bayan para akong isang dayuhan na walang kalam-alam kung paano at kailan namatay ang aking ama. Alin naman sa bansang Europa ang iyong nagustuhan? Bukod sa Espanya, na pangalawa ko ng tahanan ay alinman sa mga bansang malayang Europa. Nakapagbatbay ka na pala ng lubos? Bago pa man ako pumunta sa ibang bansa, sinisikap kong tuklasin ang kasaysayan nito at paghihirap ng mga tao. Yan lamang pala ang iyong natutunan sa iyong paglalakbay. Dumayo ka pa at nagsayang ng yaman. Huwag niyong ipagtaka ang pagiging kalagay ng loob ng dati nating puro karupo. Ganyan din ang kanyang tato sa akin simula nung ako'y bata pa. Paintulutan niyo akong magpaalam, ngunit kailangan ko nang umalis at marami pa akong gagawin para sa karangalan ng Espanya at Pilipinas. Binata, mag-iingat ka. Matuto ka sa nangyayari sa inyong ama. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo nabalitaan? Tinanong ko si Don Santiago, ngunit pinapabukas pa niya. Naniwala ako tulad ng nararami siya namatay sa bilangguan. Sino namatay sa bilangguan? Ang iyong ama, nakakabiglang hindi mo alam ang tungkol dito? Sa huling sulat na natanggap ko mula sa kanya, sinangkit niya doon na hindi niya siya sulat ulit. Hinamok niya na ipatuloy ko ang aking pag-aaral. Kung ganon, isinulat niya ang liham na yon bago siya namatay. Sa bilis ng panahon, mag-iisang taon na rin ang inilibing namin siya sa bayan. Alam mo ba ang rason bakit siya namatay? Sa kagalang-galang na kadahilanan, ang iyong ama ay isa sa pinakamayaman na lalaki sa loob ng San Diego. Ang sitwasyon ay lumalala sa kadahilanang hindi mangungumpisal kay Padre Damaso. Sa pagkaagalit ni Padre Damaso, gumawa siya ng mga patama sa sermon niya sa simbahan. Tungkol sa iyong ama, hindi ito pinatulan ng iyang ama dahil sa lalim ng kanyang paniniwala. Ano ba ang kanyang paniniwala? Nagkaroon siya ng sariling moralidad. Sa pananaw ng aking ama ay walang bisa ang pangungumpisal. Hindi naman sa ganon. Ngunit sa kanyang ang pangungumpisal ay isang paraan na sa simbahan upang ito ay mapayapa. Senyor, ayos ka lang ba? Ang maging isang iriheng, saan man ay isang malaking disgrasya. Lalo na siya sa oras na ito ay kung saan alkande ay gumawa ng isang palabas ng debosyon sa relihiyon. Sinubukan mo bang tulungan ang aking ama? Ginawa ko ang lahat pero dito naging sapat. Masyadong tiwali ang ating panhalaan. Binata, magtungo ka kay Kapitan Tiago para sa mga detalye.